Umalis ka na dito, Jelcy. Simula ngayon hindi ka na namin kinikilalang anak. Sigaw ni Mang Tonyo. Nanginginig sa galit habang tinuturo ang pinto palabas ng bahay. Pinapapili kita. Si Jo Marie o kami? Tila napatigil ang oras sa loob ng bahay ni na Jelcy. Lahat ng muebles at mga bagay sa paligid ay tila nawalan ng kulay at naging tahimik ang paligid. Nakatayo ang babaeng si Jelcy sa gitna ng kanilang sala. Luhaan habang mahigpit na hawak ang kanyang maliit na bag na may lamang ilang piraso ng damit at mahahalagang gamit. Sa kanyang tabi ang kanyang nanay si Aling Marta ay umiiyak at halatang masama ang loob. Mama, Papa, hindi ko pwedeng iwan si Jo Marie, mahal na mahal ko siya. Sagot ni Jelcy. Umaasa na sa huling pagkakataon ay may papaintindi niya sa kanyang mga magulang ang kanyang nararamdaman. Hindi niyo ba kayang intindihin na kailangan niya ako ngayon? Jelcy anak, pagmamakaawa naman ni Aling Marta. Nasisira na ang buhay mo dahil sa kanya. Wala siyang may bibigay sa iyo kundi pighati at hirap. Anong kinabukasan mo kasama ang isang tulad niya? Sumingit si Mang Tonyo. Hindi lang naman yun, Marte. Marami siyang bisyo at walang trabaho. Anong klaseng buhay ang ipapamana niya sa magiging pamilya niyo? Sira na ang ulo mo, Jelcy. Kung iniisip mong mabubuhay kayo ng matiwasay, tanga-tanga ka. Kagatlabi si Jelcy. Pilit na pinipigil ang mga luha. Papa, alam ko naman pong hindi perpekto si Jo Marie. Pero lahat naman po ng tao ay may pagkakataong magbago, hindi po ba? Naniniwala po ako sa kanya. Alam kong kaya niyang magbago para sa amin. Wala na kami magagawa para sa iyo kung yan yung desisyon mo, Jelcy. Nakakapagod ka na. Pinag-aaral ka namin ng mabuti tapos ganito lang? Lalaki kang tanga-tanga sa lalaki? Wika ni Mang Tonyo. Iniwasang makita ang mga luha sa mata ng kanyang anak. Sige, lumayas ka na dito. Saka ka na lang bumalik kapag napagdesisyonan mo ng iwan yung tao na yan. Sumiklab ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Jelcy habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang. Alam niyang mahirap ang kanyang pinipiling landas ngunit buo ang kanyang loob na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan ni Jo Marie. Mama, Papa, mahal na mahal ko kayo. Sana balang araw maintindihan niyo rin ako. Lumabas si Jelcy sa kanilang bahay. Dala ang kaunting gamit at ang mabigat na damdamin. Sa kanyang puso ay may pag-asa pa rin na balang araw matututunan ng kanyang mga magulang na tanggapin si Jo Marie, ang lalaking kanyang piniling mahalin. Habang papalayo si Jelcy mula sa kanilang bahay, hinugot niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at mabilis na tinawagan si Jo Marie. Ipinatong niya ang telepono sa kanyang tenga, umaasa na marinig ang boses ng kasintahan na siyang magbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang puso. Please, Jo Marie, sagutin mo. Bulong ni Jelcy sa kanyang sarili habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit patuloy lamang itong nagriring at walang sumasagot. Ilang ulit niyang tinangkang tawagan si Jo Marie ngunit pareho lang ang kinakalabasan. Tahimik ang kabilang linya. Napaupo si Jelcy sa gilid ng bangketa, nanghihina at walang idea kung saan siya tutungo. Ang malamlam na liwanag ng poste ng ilaw ay tila nakikidalamhati sa kanya. Nagbibigay lamang ng malabnaw na ilaw sa madilim niyang daan. Wala na siyang ibang maisip kundi ang kanilang sitwasyon ni Jo Marie. Paano kung hindi niya ito makontak? Paano kung hindi sila magkasama sa ganitong oras ng pangangailangan niya? Niyakap ni Jelcy ang kanyang sarili. Pilit na nilalabanan ng lamig ng gabi at ang pangungulila sa kanyang pamilya. Habang naguguluhan, nagpasya siyang maglakad papunta sa pinakamalapit na parke, isang lugar na madalas nilang puntahan ni Jo Marie. Doon siya naupo sa isang bangko. Binaba niya ang kanyang paa at itinungo ang mukha sa kanyang mga palad. Iniyak ang lahat ng sakit at takot na kanyang nararamdaman. Lumipas pa ang ilang minuto ngunit parang oras sa pakiramdam ito ni Jelcy. Patuloy niyang sinusubukang tawagan si Jo Marie ngunit wala pa rin itong sagot. Unti-unti siyang nagiging desperado. Hindi na alam kung saan pa siya papunta o kung ano ang gagawin. Sa kabila ng lahat ng ito, isang matapang na damdamin ang nag-ugat sa kanyang puso. Alam niyang kahit anong mangyari, kailangan niyang manatiling malakas. Kailangan niyang harapin ang mga pagsubok na darating. Hindi lamang para sa sarili kundi para rin kay Jo Marie na pinili niyang ipaglaban laban sa lahat ng hadlang. Habang nakaupo si Jelcy sa bangko sa parke, pinilit niyang kalmahin ang sarili. Sa kanyang pagupo, nagsimulang bumalik sa kanyang isipan ang mga ala-ala ng nakaraan kung paano niya unang nakilala si Jo Marie.
Isang taon na ang nakalilipas. Nangyari iyon sa isang malamig din na gabi, katulad ng gabing ito. Si Chelsea ay naglalakad na pauwi mula sa trabaho. Dala ang kanyang maliit na bag na may lamang mahahalagang gamit. Habang naglalakad siya sa isang madilim na iskinita, may tatlong lalaki na biglang humarang sa kanyang daan. "Miss, mukhang maganda ang bag mo ah," sabi ng isa sa mga lalaki, habang ang dalawa ay lumapit sa kanya. Ramdam ni Chelsea ang takot na bumalot sa kanyang katawan. Walang ibang tao sa paligid na makakatulong sa kanya. Nagkakamali kayo, wala akong mahalagang bagay dito," sagot ni Chelsea. Nanginginig ang boses. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga lalaki. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Pilit na hinahablot ang kanyang bag. Pumikit si Chelsea. Inaasahan ang pinakamasamang mangyayari. Nang biglang narinig niya ang malakas na sigaw mula sa di kalayuan. "Bitawan niyo siya!" Sa isang iglap, isang lalaking may matipuno at matapang na tindig ang dumating at nilabanan ng mga magnanakaw. Nakipagbakbakan ito. Mabilis na napaluhod ang mga lalaki sa kanyang lakas at tapang. Ang lalaki ay walang iba kundi si Jo Marie. Isa siyang gangster. Kilala sa kanilang lugar bilang mapanganib at walang kinatatakutan. Ngunit sa gabing iyon, siya ang naging tagapagligtas ni Chelsea. "Okay ka lang ba, miss?" tanong ni Jo Marie habang tinutulungan siyang tumayo at inaaabot ang kanyang bag. "Oo, salamat," sagot ni Chelsea. Hindi makapaniwala sa mga nangyari. "Salamat sa pagligtas sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag ka nang dumaan dito paggabi na," sabi ni Jo Marie na tila walang bakas ng takot at pag-aalinlangan. Simula noon, naging magkaibigan sila ni Jo Marie. Unti-unti, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pagmamahalan. Sa kabila ng masamang reputasyon ni Jo Marie, hindi maisip ni Chelsea pero nakikita niya ang kabutihan sa kanyang puso. Nakita niya kung gaano ito kasipag at mapagmahal, kahit palabis itong sinusubok ng kanyang mga bisyo at kakulangan ng trabaho. Bumalik sa kasalukuyan si Chelsea. Tinatanaw ang madilim na langit habang ang kanyang puso ay puno ng lungkot at pag-asa. Kahit mahirap ang kanilang kalagayan, handa siyang harapin ang lahat kasama si Jo Marie. Alam niyang ang kanilang pag-ibig ang magiging sandigan nila sa kabila ng mga pagsubok na darating. Habang patuloy na nagmumuni-muni si Chelsea sa parke, hindi niya maiwasang alalahanin ng mga bagay na sinabi ng kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kasintahan. Totoo naman na maraming beses nang nagkamali si Jo Marie. Sa kabila ng pagmamahal niya, hindi niya rin naman masisisi ang kanyang mga magulang sa kanilang pagtutol. Naalala niya ang mga gabi kung saan umiiyak siya dahil nahuli niya na may ibang babae si Jo Marie. Ang mga text message at tawag na natuklasan niya sa cellphone nito at ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay na may kasama itong iba. Ang sakit ng mga pagkakataong iyon ay tila sariwa pa rin sa kanyang alaala. Isa sa mga pinakamasakit na alaala ay noong isang beses na hindi umuwi si Jo Marie. Tinawagan niya ito ng paulit-ulit ngunit hindi sumasagot. Kinabukasan nalaman niyang kasama nito ang ibang babae sa isang bar. Nagiinom at naglalambingan. Ang kirot sa kanyang dibdib ay parang punyal na humiwa sa kanyang puso. "Paano mo pa rin siya napapatawad, Chelsea?" tanong ng kanyang ina noon habang siya'y umiiyak sa kanyang kwarto. "Hindi ba't sobrang sama naman na ng ginagawa niya?" Pero kahit sa gitna ng sakit, palaging may paliwanag si Jo Marie. Palaging may pangako na magbabago, na siya ay natuto sa kanyang mga pagkakamali. At dahil sa kanyang pag-ibig at pag-asa na balang araw ay magiging maayos ang lahat, pinipili ni Chelsea na patawarin at bigyan pa ng isang pagkakataon si Jo Marie. Alam niyang mahirap ang sitwasyon nila. Alam niyang hindi perpekto si Jo Marie at maraming beses na itong nagkasala. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niya ring maniwala sa pagbabago at sa pag-ibig na meron sila. Marahil ay tama ang kanyang mga magulang. Marahil ay nagkamali siya. Ngunit sa ngayon, ito ang kanyang piniling landas, ang ipaglaban ng kanilang pagmamahalan kahit gaano man kahirap. Sa paglipas ng oras, dahan-dahang bumangon si Chelsea mula sa bangko. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang hanapin si Jo Marie. Habang naglalakad si Chelsea palabas ng parke, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang sinagot ito nang makita niyang si Jo Marie ang tumatawag. "Hello, Jo Marie?" sagot ni Chelsea. Umaasang marinig ang boses ng kasintahan sa kabilang linya. Chelsea, nasaan ka?" Boses ni Jo Marie, halatang lasing na lasing. Ang kanyang mga salita ay parang nagdudugtong-dugtong at hindi maayos. "Jo Marie, lasing ka na naman ba?" tanong ni Chelsea. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. "Nasaan ka ngayon?" Hindi ko alam, Chelsea,
Nasa isang bar kasama mga kaibigan ko, hindi naman ako lasing eh. Pero alam mo, kailangan kita, mahal na mahal kita. Humikbi si Jo Marie sa kabilang linya. Pasensya ka na, lagi na lang ako nagkakamali sa'yo. Naramdaman ni Chelsea ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang sa kabila ng lahat ng pagkakamali ni Jo Marie, may bahagi sa kanyang puso na naniniwalang kaya nitong magbago. Pero hindi niya rin may tatanggi ang pagod at sakit na nararamdaman. Jo Marie, nasaan ka ba talaga? Pupuntahan kita. Sabi ni Chelsea. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Kailangan niyang malaman kung nasan ito at masiguradong ligtas. Alam ko saan ito eh. Sa kanto ng Avenida sa San Pedro. Sa loob ng Blue Moon Bar. Sagot ni Jo Marie. Halatang hirap na siyang magsalita. Okay, sige, hintayin mo ako dyan. Pupunta na ako. Wika ni Chelsea. Pinipilit ang sarili na manatiling matatag. Matapos ang tawag, mabilis na tinungo ni Chelsea ang lugar na sinabi ni Jo Marie. Sa bawat hakbang nakaramdam siya ng pag-aalala at pag-aalinlangan. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat pero determinado siyang makita at matulungan si Jo Marie. Pagdating sa Blue Moon Bar, agad niyang nakita si Jo Marie na nakasandal sa pader. Halos hindi na makatayo ng maayos. Nilapitan niya ito at inakay palabas ng bar. Chelsea, nandito ka na. Bulong ni Jo Marie. Halos hindi makatingin ng diretso sa kanya. Oo, nandito na ako, uwi na tayo. Sagot ni Chelsea. Mahigpit na hinahawakan ng kamay ng kasintahan. Alam niyang mahaba pa ang kanilang tatahakin ngunit sa gabing ito, ang mahalaga ay magkasama sila at ligtas si Jo Marie. Habang inaakay ni Chelsea si Jo Marie palabas ng bar, ramdam niya ang mga tingin ng mga tao na kanilang nakakasalubong. Ang mga mata ng bawat tao na tumitingin sa kanila ay puno ng awa at pag-aalangan. Si Jo Marie, nalasing at mukhang gusgusin ay nagbigay ng masamang impresyon sa mga tao. Maririnig niya ang bulong-bulungan sa paligid, mga pabulong na tanong at malisyosong komento. Grabe, kawawa naman yung babaeng yan. Bakit niya pinatulan yung adik na yan? Wika ng isang matandang babae na nakatayo sa tapat ng isang tindahan. Hays, di ko maintindihan kung bakit niya kasama yan. Wala namang kwentang tao yan si Jo Marie. Dagdag pa ng isang lalaking naglalakad sa kanilang likuran. Napakabigat ng bawat hakbang ni Chelsea. Hindi lang ang bigat ng katawan ni Jo Marie ang pasan niya, kundi pati na rin ang bigat ng paghatol ng lipunan. Alam niyang hindi perpekto si Jo Marie, oo. At alam niyang ang reputasyon nito ay sirang-sira na sa mata ng iba, oo. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manatili sa tabi nito. Chelsea, sorry. Bulong ni Jo Marie habang pilit na tinutulungan ang sarili na maglakad ng maayos. Huwag kang mag-alala, Jo Marie, ang mahalaga. Makauwi tayo ng ligtas. Sagot ni Chelsea. Pilit na pinipigilan ng mga luha. Sa bawat tingin ng awa at pag-aalangan, lalo niyang pinagtibay ang kanyang loob. Alam niyang maraming beses na siyang sinaktan ni Jo Marie. Maraming beses na siyang pinaiyak nito. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asang balang araw ay magbabago ito. Naroon pa rin ang pagmamahal na hindi kayang patayin ng mga masasamang pangyayari. Kinabukasan nagising si Jo Marie na may mabigat na pakiramdam. Dulot ng sobrang pag-inom ng alak kagabi. Habang nakahiga siya sa maliit na kama sa inuupahang kwarto, pumasok si Chelsea. Dala ang tasa ng mainit na kape at isang baso ng tubig. Good morning, mahal. Bati ni Chelsea. Pilit nang umingiti sa kabila ng pagod at panghihinayang na nararamdaman. O, kumusta? Sagot ni Jo Marie. Hawak ang kanyang ulo na tila nahihilo pa rin. Ano ba nangyari kagabi? Umupo si Chelsea sa gilid ng kama at inabot ang tasa ng kape kay Jo Marie. Kagabi, pinalayas ako ng mga magulang ko sa bahay. Pinapili kasi nila ako, ikaw ba o sila? Napakunot ang noon ni Jo Marie habang iniinom ang kape. At ano ang pinili mo? Siyempre, pinaglaban kita. Sagot ni Chelsea. Pilit na pinipigilang umiyak. Pero nang tawagan kita, hindi ka sumagot kaya pumunta ako sa bar kung saan ka. Yung sinabi mong nandun ka. Nakita kitang lasing na lasing kaya inakay na kita pa uwi. Sa halip na magpasalamat, tumingin si Jo Marie kay Chelsea na may halong inis. Bakit pa kasi lumayas ka pa? Alam mo naman na hindi tayo handa sa ganitong sitwasyon. Wala tayong sapat na pera, wala akong maayos na trabaho. Tapos lumayas ka, ano bang iniisip mo, Chelsea? Nagulat si Chelsea sa reaksyon ni Jo Marie. Hindi niya inaasahan na sisisihin pa siya nito sa kabila ng kanyang sakripisyo. Jo Marie, wala naman akong ibang choice. Kung hindi ako aalis, itatakwil na nila ako.
Ginawa ko ito dahil mahal kita at gusto kitang suportahan. Tama na nga yun, Chelsea. Lagi mo na lang sinasabi na mahal mo ako pero tignan mo naman ang lagay natin ngayon. Sagot ni Jo Marie. Bumangon at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na kwarto. Hindi ko kailangan ng ganitong drama sa buhay ko, ano ba yan? Hindi na napigilan ni Chelsea ang mga luha. Jo Marie, sinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Umalis ako sa bahay, iniwan ko ang pamilya ko dahil sa'yo. Sana man lang ma-appreciate mo yun. Pero tila bingi si Jo Marie sa mga sinasabi ni Chelsea. Kaya nga ang sinasabi ko sa'yo, Chelsea, umuwi ka na. Ayusin mo na yung buhay mo, hindi kita mapoprotektahan sa ganitong klaseng buhay. Nang marinig ito, naramdaman ni Chelsea ang pagkabasag sa kanyang puso. Ang pag-asa na magbabago si Jo Marie ay tila naglaho sa isang igla. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang sarili. Habang nasa labas ng maliit na apartment, naramdaman ni Chelsea ang mabigat na desisyon na kailangan niyang gawin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang iwan si Jo Marie. Binalikan niya ang loob ng apartment. Dalang mga luha at pag-asa na balang araw ay magbabago ang lahat. Sa pagpasok niya, nakita niya si Jo Marie na nakaupo sa isang lumang sofa. Hawak ang tasa ng kape. Tumayo si Chelsea sa tabi niya. Tahimik na umaasa na magkakaroon ng masinsinang pag-uusap. Ngunit si Jo Marie tila walang pakialam. Nagpatuloy lamang sa kanyang iniinom at hindi man lang siya tinignan. Jo Marie, sabi ni Chelsea. Pilit na kinakalma ang kanyang boses. Hindi ko kayang iwan ka kahit anong mangyari, pipiliin kong manatili sa'yo. Hindi umiimik si Jo Marie. Patuloy lamang siyang nakatingin sa kawalan. Tila iniisip ang mga bagay na hindi kayang abutin ng salita. Nagpatuloy si Chelsea. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin, alam kong maraming beses na tayong nasaktan at nagkamali. Pero Jo Marie, naniniwala ako na kaya pa nating ayusin ito, na kaya nating magbago. Sa wakas nagsalita na si Jo Marie, ngunit walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. Kung gusto mong dito ka lang, bahala ka. Hindi kita pipigilan pero wala akong pangako sa'yo. Hindi ko alam kung kaya kong magbago. Nang marinig ito, naramdaman ni Chelsea ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi. Masakit ang mga salita ni Jo Marie ngunit pinili niyang maniwala na may pag-asa. Sapat na sa akin na nandito ka. Sapat na malaman kong kasama kita kahit gaano kahirap. Lumipas ang mga araw. Nanatili si Chelsea sa maliit na apartment ni Jo Marie. Tinanggap niya na lamang ang malamig na pagtanggap at ang tila walang pakialam na pagtrato nito. Patuloy niyang inalagaan si Jo Marie. Nagluluto, naglilinis at sinisiguradong maayos ang kanilang tirahan. Kahit minsan ay hindi nila pinag-uusapan ang kanilang mga problema, naroon pa rin si Chelsea. Umaasa at nananalangin na darating ang araw na makikita ni Jo Marie ang kanyang sakripisyo at pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, pinipilit niyang magpakatatag. Umaasang balang araw ay magbabago rin ang lahat. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagod, alam ni Chelsea na mahal niya si Jo Marie. At sa puso niya, kahit gaano pa kahirap, naniniwala siyang may pag-asa pa para sa kanilang dalawa. Sa trabaho, hindi maiwasan ni Chelsea na mapansin ang mga tingin ng awa mula sa kanyang mga katrabaho. Sa bawat araw na dumaraan, tila mas nagiging malinaw sa kanilang lahat ang hirap at pagod na pinagdaraanan niya dahil kay Jo Marie. Sa kabila ng mga ngiti at pagtatrabaho ng maayos, hindi nito matakasan ang tanong ng kanyang mga kaibigan at kasamahan. Chelsea, ba't hindi mo na lang kasi iwan si Jo Marie? Tanong ni Carla, isa sa mga malapit na kaibigan ni Chelsea sa opisina habang sila'y nagkakape sa pantry. Alam mo naman na hindi siya mabuting impluwensya sa'yo. Napakalaking desisyon yan sa buhay mo. Napabuntong hininga si Chelsea at tinignan si Carla. Alam ko, Carla, pero mahal ko siya. Alam kong maraming beses na siyang nagkamali pero naniniwala akong kaya niyang magbago. Pero Chelsea, sabat ni Maria, isa pang kasamahan. Ilang beses ka na niyang sinaktan at binigo. Hindi mo ba iniisip ang sarili mong kaligayahan? Deserve mo ng mas mabuti pang lalaki kaysa sa kanya. Napayuko si Chelsea. Pilit na pinipigilang umiyak. Alam niya namang totoo ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan, ngunit may bahagi ng kanyang puso na hindi kayang sumuko. Mahaba ng pinagsamahan namin ni Jo Marie. Alam kong hindi siya perpekto pero sa kabila ng lahat, pinili ko namang manatili sa kanya. Umaasa kasi akong balang araw makikita niya ang halaga at pagmamahal ko. Naramdaman ni Carla ang bigat ng sitwasyon ni Chelsea. Kung sa tingin mo ay kaya mo pa, nandito lang kami para sumuporta sa iyo pero sana Chelsea, alalahanin mo rin naman ang sarili mo.
Mahirap magpatawad pero mas mahirap magtiwala muli sa taong paulit-ulit ka na lang sinasaktan. Tahimik na tumango si Chelsea. Nagpapasalamat sa malasakit ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang puso, naguguluhan siya. Mahirap ipaliwanag ang pagmamahal na nararamdaman niya kay Jo Marie sa kabila ng pagkakamali nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Chelsea sa kanyang trabaho. Sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy niyang pinanghahawakan ng pag-asa na balang araw, magbabago rin ang lahat. Sanay na si Chelsea sa hindi magandang pakikitungo ni Jo Marie. Sa bawat araw natututunan niyang tiisin ang malamig na trato at kawalan ng pakialam nito. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Pag-uwi ni Jo Marie, dala niya ang isang hindi may paliwanag na saya. Pagpasok pa lamang ng pintuan, agad niyang niyakap si Chelsea at hinalikan sa pisngi. Bagay na matagal niya nang hindi ginagawa. Jo Marie, anong meron? Bakit parang ang saya mo yata? Tanong ni Chelsea. Naguguluhan at nagtataka sa biglang pagbabago ng mood ng kanyang kasintahan. Naku Chelsea, ang ganda ng araw ko ngayon. Sagot ni Jo Marie. Halos hindi mapigilan ang kanyang tuwa. Saan ba tayo pwedeng mag-celebrate? Tara, kain tayo sa labas. Libre ko syempre. Habang pinagmamasdan si Jo Marie, napansin ni Chelsea ang makapal na salansan ng pera sa kanyang bulsa. Hindi maiwasang magtaka ni Chelsea kung saan ito galing. Jo Marie, saan galing yung pera mo? Anong nangyari? Ngumiti si Jo Marie, ngunit umiwas ng tingin. Basta may maganda nga lang nangyari. Hindi mo na kailangang alalahanin pa yan. Ang mahalaga, masaya tayo ngayon. Naramdaman ni Chelsea ang pag-aalinlangan, ngunit sa kabila nito, pinilit niyang magtiwala. Sige, kung ayaw mong sabihin, okay lang naman. Basta't sana galing yan sa legal na paraan ha, ayaw ko mapahamak ka. Oo naman, legal to, sagot ni Jo Marie, ngunit may halong pagtatago sa kanyang mga mata. Halika na, bilis na. Magbihis ka na at kakain tayo sa labas. Habang naghahanda si Chelsea, hindi niya maiwasang mag-alala. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ni Jo Marie, naroon pa rin ang pagdududa sa kanyang isipan. Paano kung may kinalaman ito sa masasamang gawain? Paano kung mapapahamak si Jo Marie dahil dito? Ngunit sa ngayon, pinili niyang isantabi ang kanyang mga alalahanin. Gusto niyang sulitin ang bihirang pagkakataong masaya at malapit sa kanya si Jo Marie. Habang naglalakad sila palabas ng apartment, magkahawak kamay, pinilit niyang magpakatatag at magtiwala na ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti nila. Kumain sila sa isang mamahaling restaurant na matagal nang pinapangarap ni Chelsea. Ang mga ilaw sa paligid ay malakandila. Nagbibigay ng romantikong ambience sa kanilang hapunan. Naka-order sila ng mga masasarap na putahe, steak, pasta at iba't iba pang uri ng dessert na dati tinitignan lamang nila sa menu dahil sa sobrang mahal. Sobrang sarap ng pagkain dito, Jo Marie, wika ni Chelsea. Halos hindi makapaniwala sa karangyaan ng kanilang hapunan. Parang panaginip lang to ah. Ngumiti si Jo Marie. Tinutunaw ang piraso ng steak sa kanyang bibig. Sabi ko naman sa'yo Chelsea, may magandang nangyari kaya sulitin natin to. Matapos ang kanilang hapunan, nagpunta sila sa isang sikat na butik na nagbebenta ng mamahaling mga damit. Agad nilang pinili ang pinakabagong disenyo. Mga damit na dati pinapangarap lamang ni Chelsea na mabili. Si Jo Marie naman ay nagpatuloy sa pagbili ng mamahaling mga accessories, sapatos at jackets. Ang dami mo namang binili, Jo Marie, sabi ni Chelsea habang sinusukat ang isang eleganteng damit. Sigurado ka bang okay lang to? Baka maubos agad ang pera mo. Okay lang yan, sagot ni Jo Marie. Inilabas ang kanyang wallet na puno ng pera at nagbayad sa cashier. Marami pa to, basta masaya ka Chelsea, ayun lang yung para sa akin. Yun na yun, masaya na ako dun. Habang tinitignan ni Chelsea ang sarili sa salamin, suot ang bagong bili niyang damit, naramdaman niya ang halo-halong emosyon. Kasiyahan dahil sa bagong karanasan, ngunit may halong kaba at pagdududa sa pinagmula ng pera ni Jo Marie. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang itago ang kanyang mga alalahanin at mag-focus sa kasalukuyan. Pagkatapos nilang mamili, naglakad-lakad sila sa paligid ng mall. Parang walang katapusan ng gabi ng kasayahan. Si Chelsea ay tila lumulutang sa tuwa, habang si Jo Marie naman ay tila nalilimutan ng lahat ng kanyang problema. Ngunit sa bawat ngiti ni Jo Marie, naroon ang pagtatago ng isang lihim. Isang lihim na hindi alam ni Chelsea kung kailan malalaman. Habang naglalakad sila pa uwi, dala ang kanilang mga pinamili, naramdaman ni Chelsea ang pagod ngunit masaya pa rin. Pagdating sa kanilang apartment,
Inilapag nila ang kanilang mga gamit at nag-usap-usap pa ng ilang sandali bago matulog. Sa kalagitnaan ng gabi habang nakahiga si Chelsea sa kama at yakap-yakap si Jo Marie, hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili kung hanggang kailan magtatagal ang ganitong kasiyahan. Ngunit sa ngayon, pinili niyang magpakatatag at magtiwala sa pagmamahalan nila. Umaasa na balang araw ay malalaman din niya ang buong katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Ilang buwan pa ang lumipas at ang buhay ni Chelsea at Jo Marie ay tila nagbago ng lubusan. Naging maginhawa at marangya ang kanilang pamumuhay at kahit papaano natutunan ni Chelsea na magpakatatag sa kabila ng kanyang mga pagdududa. Ngunit isang gabi habang sila'y nagdi-dinner sa kanilang apartment, bumulaga kay Chelsea ang isang hindi inaasahang balita. "Chelsea," sabi ni Jo Marie habang iniaabot ang isang maliit na kahon. "Magpakasal na tayo. Lumipat tayo sa mas magandang bahay, yung tipong wala na tayong iintindihing problema." Napatigil naman si Chelsea. Natulala sa kahon na nasa harapan niya. Binuksan niya ito at nakita ang isang napakagandang singsing na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng dingding ng lugar. "Jo Marie, totoo ba to?" tanong ni Chelsea, hindi makapaniwala sa narinig. "Gusto mong magpakasal tayo at lumipat sa mas magandang bahay?" "Oo, Chelsea. Panahon na para magpatuloy tayo sa mas magandang buhay natin," sagot ni Jo Marie, nakangiti at puno ng determinasyon sa mga mata. "Alam kong may mga pagkakamali ako noon pero nagsusumikap ako magbago para sa'yo. Mahal na mahal kita at gusto kong maging masaya ka." Sa kabila ng kanyang tuwa, hindi maiwasang bumalik sa isipan ni Chelsea ang mga pagdududa. Saan talaga kaya nanggaling ang lahat ng perang ito? Ano ang pinagmulan ng kanilang biglaang pag-asenso? Pero sa oras nito, pinili niyang isang tabi ang lahat ng kanyang alalahanin. "Mahal na mahal din kita, Jo Marie," sagot ni Chelsea habang tinatanggap ang singsing at isinusuot ito sa kanyang daliri. "Handa akong magpakasal tayo, yes." Niyakap ni Jo Marie si Chelsea ng mahigpit, tila nagpapasalamat sa pagkakataong binigay sa kanila. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap, nagsimula silang maghanap ng mas magandang bahay. Ang kanilang bagong tirahan ay isang modernong bahay sa isang tahimik na subdivision, malayo sa mga ingay ng syudad at may malawak na bakuran. Habang lumilipat ang kanilang mga gamit sa bagong bahay, naramdaman ni Chelsea ang halo-halong emosyon, kasiyahan, kaba at pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap pero handa siyang harapin ang lahat ng ito kasama si Jo Marie. Sa kanilang bagong tahanan, tila nagsimula ng panibagong kabanata ang buhay nila. Kahit may mga tanong sa isipan ni Chelsea, pinili niyang magtiwala at magpakatatag sa kanilang pagmamahalan. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang unti-unting nagbabago si Jo Marie. Mas nagiging mapagmahal at responsable ito. Ngunit alam ni Chelsea na hindi siya dapat magpakakampante. Isang gabi habang masaya silang nag-uusap at nag-aalmusal sa kanilang bagong bahay, bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na kalabog sa pintuan. Nagulat si Chelsea at Jo Marie at agad na tumayo si Jo Marie upang tignan kung sino ang nasa labas. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang ilang armadong lalaki na mukhang walang magandang balak. "Asa si Jo Marie? Ilabas niyo siya!" sigaw ng isa sa mga lalaki. Hawak ang baril na nakatutok sa pintuan. Agad na hinila ni Jo Marie si Chelsea papalayo sa pintuan. "Chelsea, tara, kailangan nating umalis dito," bulong ni Jo Marie, halatang seryoso at puno ng kaba ang boses. Dali-daling tumakbo sila palabas sa likuran ng bahay, papunta sa garahe kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan. Habang nagmamaneho, naririnig pa nila ang mga sigaw at putok ng baril mula sa bahay. Sa bawat segundo, nararamdaman ni Chelsea ang takot na baka hindi sila makaligtas. "Jo Marie, ano tong nangyayari? Bakit may mga armadong lalaki sa bahay natin?" tanong ni Chelsea. Nanginginig ang boses at halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ngunit tahimik lamang si Jo Marie. Seryoso ang mukha at nakatutok ang mga mata sa daan. Pilit na kinakalma ang sarili, pero halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala at takot. "Basta Chelsea, kailangan nating makalayo sa kanila. Magtiwala ka lang sa akin." "Pero Jo Marie, kailangan kong malaman ng totoo. Bakit tayo tinutugis ng malalaking yun? Ano ba talagang ginawa mo, Jo Marie?" Muling tanong ni Chelsea. Ang kanyang mga matay puno ng luha at pagdududa. Hindi sumagot si Jo Marie. Sa halip, pinabilis niya ang pagmamaneho. Tila iniiwasan ang anumang sagot na maaaring makasakit kay Chelsea. Patuloy lamang silang nagmaneho ng walang patutunguhan.
Hanggang sa naramdaman ni Chelsea na kailangan niyang malaman ng katotohanan kahit gaano ito kasakit. Pagkatapos ng ilang oras, huminto sila sa isang liblib na lugar sa gilid ng isang bundok. Habang nasa gilid ng bundok, tinahak nila Jomari at Chelsea ang isang maliit na kalsada patungo sa isang bahay na binili ni Jomari na palihim. Napapaligiran ito ng mga puno at mga halaman, malayo sa kabayasnan. Tila isang ligtas na kanlungan mula sa kaguluhan na kanilang kinakaharap. Pagdating sa bahay, bumungad kay Chelsea ang kaganapan ng lugar. Pero sa kabila ng kagandahan ng kapaligiran, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Habang inaayos ni Chelsea ang kanilang mga gamit, biglang sumabog si Jomari sa galit. Sumisigaw at nagwawala. Ano ba kasi itong nangyayari sa atin, Chelsea? Napakamalas naman. Bakit lagi na lang tayong inahabol ng malas kung kailan siniswerte na tayo sa buhay? Sigaw ni Jomari habang binabato ang ilang gamit sa dingding. Jomari, kumalma ka. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Chelsea. Pilit na inaabot ang kamay ni Jomari. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Kailangan kong malaman. Pero tila bingi si Jomari sa mga tanong ni Chelsea. Patuloy lamang siya sa kanyang pagwawala. Walang isinasagot. Tila sinisisi pa ang mundo sa kanilang kinasasadlakan. Hindi mo naiintindihan, Chelsea. Hindi mo naiintindihan. Susubukan kong intindihin, Jomari. Kailangan nating harapin ito ng magkasama. Wika ni Chelsea. Nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi tayo makakaahon kung patuloy kang magtatago. Ngunit nagpatuloy si Jomari sa kanyang galit. Halos wala nang pakialam sa kanyang paligid. Wala kang nang alam. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ko. Lahat ng to ginawa ko para sa'yo, Chelsea, tapos ngayon gaganyanin mo lang ako? Naramdaman ni Chelsea ang pagod at sakit. Alam niyang mahal niya si Jomari pero ang sitwasyong ito ay hindi na makakabuti sa kanila. Jomari, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Kailangan nating malaman ang totoo para malampasan ito. Ngunit sa bawat tanong ni Chelsea, isang pader ng katahimikan at galit ang sumasalubong sa kanya. Patuloy na umiiwas si Jomari. Tila ayaw harapin ang katotohanan. Sa loob ng bahay sa gilid ng bundok, naramdaman ni Chelsea ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Nais niyang tulungan si Jomari, ngunit paano kung ang mismong taong mahal niya ay ang siyang tanging dahilan ng kanilang kapahamakan? Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ni Chelsea ang unti-unting pagbabago sa kanilang relasyon. Ang dating pagmamahalan ay napalitan ng takot at pag-aalinlangan. Si Jomari na dating sandigan niya ay tila naging isang estranghero na. Isang gabi habang tahimik silang kumakain ng hapunan, hindi napigilan ni Chelsea ang sarili. Jomari, kung mahal mo ako, sasagutin mo na yung mga tanong ko. Ano ba talagang nangyari? Bakit tayo nahabol ng mga taong yun? Natatakot na ako. Napatingin si Jomari sa kanya. Ang mga matay puno ng pagod at galit. Chelsea, hindi mo maiintindihan. Basta maniwala ka na lang sa ginagawa ko. Maniwala kang ginagawa ko to para sa atin. Pero paano ka maintindihan kung hindi mo naman sinasabi sa akin ng totoo? Sagot ni Chelsea. Ang boses ay puno na ng pakiusap. Mahal kita, Jomari. Gusto ko malaman para matulungan kita. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Jomari. Walang sagot, walang paliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Chelsea ang unti-unting pagguho ng kanilang relasyon. At ang masakit na katotohanan na marahil ay hindi na may babalik ang dating saya at tiwala na meron sila. Isang hapon habang natutulog pa si Jomari, nakaupo si Chelsea sa sala at nanonood ng balita sa telebisyon. Nang bigla na lang bumulaga sa kanya ang isang balita tungkol sa isang malaking sindikato na kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad. Habang pinapanood niya ang mga imahe ng mga miyembro ng sindikato, nakita niyang pangalan at mukha ni Jomari sa listahan ng mga pangunahing sospek. Nanlumo si Chelsea at pakiramdam niya ay parang nawalan siya ng hangin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig at nakita. Isang kriminal ang kanyang asawa. Kailangan niyang malaman ang katotohanan mula kay Jomari mismo. Mabilis siyang pumunta sa kwarto kung saan natutulog si Jomari. Ginising niya ito nang may halong takot at galit. Jomari, gising! Kailangan nating mag-usap! Nang imulat ni Jomari ang kanyang mga mata, agad niyang napansin ang takot sa mukha ni Chelsea. Ano nangyari, Chelsea? Bakit ka nagmamadali? Huwag ka nang magpanggap, Jomari. Napanood ko ang balita. Nandun ang pangalan mo. Isa kang kriminal. Anong klaseng buhay ang pinasok mo, Jomari? Tanong ni Chelsea, puno ng pagkabigla at puot. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jomari. Ang dati takot na mata ay napalitan ng galit at pagkabigla.
Ano sinasabi mo? Sino nagsabi sa'yo niyan? Sumigaw si Jomari. Ang boses ay puno ng panlilinlang at galit. Sa balita, Jomari. Napanood ko. Naroon ang pangalan mo. Anong ginawa mo? Bakit mo sinangkot tayo sa ganitong klaseng buhay? Patuloy na tanong ni Chelsea. Lumalapit kay Jomari na puno ng pag-aalala. Sa halip na magpaliwanag, biglang tumayo si Jomari at sinampal si Chelsea ng malakas. Tigilan mo na yung katatanong mo. Hindi mo maiintindihan ang pinapasok ko. Wala kang naiintindihan. Napatumba si Chelsea sa lakas ng sampal ni Jomari. At bago pa siya makabangon, hinawakan siya nito sa braso at kinaladkad papunta sa madilim na basement ng kanilang bahay. Diyan ka lang. Di mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo. Sigaw ni Jomari habang binubuksan ang pinto ng basement. Jomari, wag! Ayoko dito, bakit mo ginagawa to sa akin? Umiiyak na sigaw ni Chelsea habang patuloy siyang kinakaladkad ni Jomari pababa. Pagpasok nila sa basement, itinulak ni Jomari si Chelsea papasok at isinara ang pinto. Manatili ka na lang dyan at huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. At sa isang iglap, narinig ni Chelsea ang tunog ng paglak ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa madilim na basement, puno ng takot at pangamba. Habang nasa loob ng madilim na basement, naramdaman ni Chelsea ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang dating pagmamahal at tiwala kay Jomari ay napalitan ng matinding takot at kawalang pag-asa. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalabas at harapin ang katotohanan tungkol sa lalaking minahal niya ng buong puso. Kala ni Chelsea na kinabukasan ay lalamig din ang ulo ni Jomari at papalabasin siya mula sa basement. Ngunit nagkamali siya. Isang araw ang lumipas at hindi pa rin siya pinapalabas ni Jomari. Nakulong siya sa madilim na basement. Walang ibang kasama kundi ang kanyang takot at pangamba. Sa loob ng basement, naririnig ni Chelsea ang bawat tunog mula sa itaas. Ang bawat yabag ni Jomari ay nagdadala ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaganon ang kanilang buhay. Ang dating pagmamahalan ay napalitan ng takot at galit. Dinadalhan siya ni Jomari ng pagkain, ngunit hindi ito nagsasalita o tumitingin man lang sa kanya. Para bang wala siyang halaga. Ang mata ni Chelsea ay puno ng luha habang pilit na iniintindi ang bawat nangyayari. Jomari, bakit mo ako ginaganito? Tanong ni Chelsea isang gabi habang si Jomari ay naglalagay ng plato ng pagkain sa sahig. Hindi mo na ba ako mahal? Ngunit sa halip na sumagot, tumalikod lamang si Jomari at umakyat pabalik sa itaas. Iniwan si Chelsea sa madilim na basement. Ang katahimikan at malamig na pagtrato ni Jomari ay tila mga kutsilyong tumatarak sa puso ni Chelsea. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito titiisin. Sa paglipas ng oras, naramdaman ni Chelsea ang panghihina ng kanyang katawan at pagod na isip. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, pilit niyang inaalala ang mga masasayang alaala nila ni Jomari. Ngunit ang mga ito ay tila nagiging malabong panaginip na lamang. Isang araw habang nag-iisip ng paraan upang makatakas, napansin ni Chelsea ang isang maliit na bintana sa itaas ng pader ng basement. Bagamat maliit lamang ito, nagbigay ito ng kaunting liwanag sa madilim na silid at ng kaunting pag-asa sa kanyang puso. Sinubukan niyang abutin ang bintana ngunit napakahirap dahil sa taas nito. Hindi siya sumuko. Gumamit na siya ng mga kahoy at iba pang mga bagay na makikita sa basement upang makabuo ng pansamantalang hagdan. Sa bawat akbang nararamdaman niya ang pag-asa na baka sakaling makakalabas siya at makakahanap ng tulong. Habang nagtatangkang umakyat, narinig niya ang mga yabag ni Jomari papunta sa basement. Agad siyang bumalik sa kanyang pwesto. Nagpapanggap na natutulog. Pumasok si Jomari, dala ang kanyang pagkain. Tahimik pa rin ito. Walang anumang salita. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin ni Jomari ang mga bagay na inililigpit ni Chelsea para gawing hagdan. Napuno ng galit ang kanyang mukha at biglang sumigaw. Ano to, Chelsea? Tinatangka mo bang tumakas? Tinapon niya ang mga gamit na ginamit ni Chelsea. Sinira ang kanyang tanging pag-asa. Jomari, please, pakinggan mo ako. Hindi ko na kaya dito. Umiiyak na pakiusap ni Chelsea. Mahal kita pero hindi na tama ang ginagawa mo. Ngunit tila bingi na talaga si Jomari sa kanyang mapakiusap. Hindi mo naiintindihan, Chelsea. Ginagawa ko to para sa atin. At muli iniwan niya si Chelsea sa madilim na basement. Mas lalo pang nawala ng pag-asa. Habang nakaupo sa malamig na sahig, naramdaman ni Chelsea ang panghihina ng kanyang loob. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalabas at maligtas mula sa bangungot na ito. Sa kanyang puso, nananatili ang kaunting pag-asa na balang araw,
Makakakita siya ng liwanag sa kabila ng dilim na bumabalot sa kanyang buhay. Sa loob ng isang buwan, ramdam ni Jersey ang unti-unting pagbabago kay Jo Marie. Ang dating mapagmahal at responsableng kasintahan ay tila naging ibang tao na. Minsan ay naririnig niya itong tumatawa mag-isa sa itaas ng bahay. Isang nakakatakot at parang baliw na halakak na nagdudulot ng takot kay Jersey. Habang nakakulong sa madilim na basement, lalong naramdaman ni Jersey ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang bawat araw na lumilipas ay parang walang katapusan at ang kanyang pag-asa ay unti-unting nawawala. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit niyang pinapanatili ang kanyang katinuan at lakas ng loob. Isang gabi narinig niya ang mga yabag ni Jo Marie papalapit sa basement. Bago pa man siya makapag-react, bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Jo Marie. Hawak na naman ang isang platong may pagkain. Ngayon, tila mas magulo ang itsura ni Jo Marie. Ang mga matay puno ng luha at tila wala sa sariling kaisipan. "Jersey, kumain ka na," sabi ni Jo Marie. Ngumiti ito ngunit bakas ang kawalan sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala ha, magiging maayos din ang lahat." "Jo Marie, ano na bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan?" tanong ni Jersey. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Please, palabasin mo na ako, kailangan natin ng tulong." Ngunit sa halip na sumagot, muling tumawa si Jo Marie. Isang halakhak na parang hindi totoo. "Huwag ka nga mag-alala. Mahal, magiging okay din tayo, manatili ka lang dyan." Naiwan muli si Jersey sa dilim. Iniisip kung papaano niya matutulungan si Jo Marie at ang sarili niya. Lumipas ang mga araw at gabi at sa bawat oras nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan at isipan. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalabas at humingi ng tulong. Isang gabi, habang muling naririnig ang mga yabag ni Jo Marie, napansin ni Jersey ang isang lumang war na nakausli mula sa sahig. Naalala niya ang mga panahon noong bata pa siya, kung paano siya nagtangka na tanggalin ang lock ng kanilang mga pinto gamit ang mga simpleng kagamitan. Sa konting pag-asa, sinubukan niyang gamitin ang wire upang buksan ang pinto ng basement. Habang naririnig ang halakhak ni Jo Marie mula sa itaas, pinilit ni Jersey na buksan ang lock. Ilang minuto ang lumipas at sa wakas, narinig niya ang isang maliit na click. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tinitiyak na hindi makakalikha ng ingay. Pag-akyat niya sa itaas, nakita niya si Jo Marie na nakaupo sa sala. Tumatawa at tila wala sa sarili. Sa kabila ng takot, pilit na pinigilan ni Jersey ang kanyang damdamin at dahan-dahang lumabas ng bahay. Tinitiyak na hindi siya maririnig ni Jo Marie. Pero habang tahimik na naglalakad si Jersey palayo sa kanilang bahay, narinig pala ni Jo Marie ang mga yabag nito sa labas. Bigla siyang tumayo. Ang dating magulong itsura ay napalitan ng determinasyon at galit. Tila isang baliw na tao. Agad niyang hinabol si Jersey at hinatak ito pabalik sa loob ng bahay. "Jersey, saan ka pupunta ha? Hindi mo ako pwedeng iwan, iiwan mo ba ako ha? Bakit ka umaalis ha?" Sigaw ni Jo Marie habang mahigpit na hinahawakan ng braso ni Jersey. "Jo Marie, bitawan mo ako, kailangan kong umalis. Kailangan nating tulungan ang isa't isa." Umiiyak na pakiusap ni Jersey habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Jo Marie. Ngunit bingi na sa mga pakiusap ni Jersey. Hinatak siya ni Jo Marie pabalik sa basement. Sa kanilang paglalakad, naramdaman ni Jersey ang sakit ng makuko ni Jo Marie na kumikis-kis sa kanyang balat. Pagpasok nila sa basement, itinulak ni Jo Marie si Jersey sa sahig, dahilan upang siya ay masaktan. "Jo Marie, please, tama na, nasasaktan na ako," sigaw ni Jersey. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa kanyang pisngi. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Bakit mo ako tinatangkang takasan ha?" Galit na sigaw ni Jo Marie habang itinutulak pa si Jersey papalapit sa pader. Sa kanyang galit, hindi niya napansin na mas lalo niyang sinasaktan si Jersey. Isang malakas na sampal ang binigay niya sa kanya, dahilan upang magtamo si Jersey ng sugat sa kanyang labi. Nang makita ang dugo sa labi ni Jersey, saglit na natigilan si Jo Marie. Ngunit sa halip na magsisi, lalo pa siyang nagalit. "Dito ka lang ha! Hindi ka makakalabas hanggat hindi ko sinasabi na intindihan mo!" Nilak ni Jo Marie ang pinto ng basement at iniwan si Jersey na nanginginig sa takot at sakit. Sa kabila ng matinding pangyayari, pilit na pinapakalma ni Jersey ang kanyang sarili. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang makatakas. Hindi niya maaaring hayaang manatili siya sa ganitong kalagayan. Habang naririnig ang yabag ni Jo Marie paakyat sa itaas, pilit niyang iniintindi ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, ramdam niya ang panibagong lakas ng loob.
Kailangan niyang magpakatatag at humanap ng paraan upang makalabas sa impyernong ito. Pero sa loob ng ilang buwan, naramdaman ni Chelsea ang unti-unting pagkawala ng pag-asa habang siya'y nakakulong sa madilim at masikip na basement. Ang mga araw at gabi ay tila nagiging isang mahaba at walang katapusang bangungot. Wala siyang magawa kundi maghintay ng pagdating ni Jo Marie upang magdala ng pagkain. Ngunit kahit ang mga sandaling iyon ay puno ng takot at pangamba, ang katawan ni Chelsea ay nangihina. Ang kanyang isipan ay halos mabaliw sa kawalan ng liwanag at pag-asa. Hindi niya mabilang kung ilang beses na siyang umiyak at nanalangin na sana'y may dumating na magliligtas sa kanya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang kawalan ng pag-asa. Madalas niyang naalala ang mga sinabi ng kanyang mga magulang. Tama nga sila, bulong niya sa sarili. Tama nga ang mga magulang ko, hindi ko dapat binigay ang sarili ko kay Jo Marie. Dapat hindi ako nagtiwala ha. Hindi dapat ako lumayo sa kanila. Ang kanyang mga alaala ng isang masayang pamilya at mga pangarap na kasama si Jo Marie ay unti-unting naglalaho, napalitan ng puot at panghihinayang. Sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang manatiling buhay kahit gaano pa kahirap. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, naramdaman ni Chelsea ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang dati matapang at puno ng pag-asa na si Chelsea ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang bawat araw ay nagiging isang mabigat na pasanin at ang kanyang katawan at isipan ay patuloy na pinapahirapan ng kawalan ng pag-asa at takot. Matapos ang 10 buwan ng pagkakakulong ni Chelsea sa madilim na basement, sa wakas ay nagdesisyon si Jo Marie na buksan ang pinto. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman, galit, takot o panghihinayang. Ngunit isang bagay ang malinaw, kailangan niya na munang makita si Chelsea. Pagbukas ng pinto, laking gulat ni Jo Marie sa kanyang nakita. Si Chelsea, walang malay at may hawak na isang sanggol. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nanganak si Chelsea mag-isa sa loob ng basement. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jo Marie. Bigla siyang natauan at hindi niya maintindihan kung paano niya nagawa ito kay Chelsea. Ang babaeng minahal niya at pinangharap na makasama habang buhay. Ang babaeng kanyang sinaktan at pinahirapan, na ngayon ay nag-alaga ng kanilang anak mag-isa sa isang madilim at masikip na silid. Chelsea, bulong ni Jo Marie habang lumuluhod sa tabi ni Chelsea. Hindi mapigilang umiyak. Anong nagawa ko? Naramdaman ni Jo Marie ang bigat ng kanyang mga pagkakasala. Ang kanyang puso ay napuno ng panghihinayang at pagsisisi habang tinitignan si Chelsea at ang kanilang anak. Ang dating pagmamahal ay napalitan ng matinding pighati. Dahan-dahan niyang binuhat si Chelsea. Tiniyak na hindi masasaktan ang kanilang anak. Nang makuha niya na ang kanyang anak, naramdaman niya ang kabigatan ng kanyang mga kasalanan. Hindi niya alam kung paano niya mapapawi ang lahat ng sakit at hirap na dinanas ni Chelsea dahil sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nanalangin si Jo Marie na sana'y magising si Chelsea at bigyan siya ng pagkakataong maitama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Habang buhat-buhat niya ang sanggol nilang anak. Ngunit alam niya na walang kasiguraduhan kung mapapatawad pa siya ni Chelsea sa lahat ng kanyang nagawa. Hindi niya alam na noong araw na kinulong niya si Chelsea ay nagdadalang tao na pala ito sa kanilang anak. Nagising si Chelsea at agad niyang naramdaman ang takot nang makita si Jo Marie na hawak ang kanilang anak na sanggol. Ngunit napansin niya ang mga luha sa mata ni Jo Marie at ang pagmamakaawa nito. Chelsea, patawarin mo ko. Umiiyak na sabi ni Jo Marie. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko alam kung paano ko nagawa to sa'yo. Takot at galit ang naramdaman ni Chelsea. Ngunit para sa kapakanan ng kanyang anak, kinailangan niyang magpakalma. Kung talagang nagsisisi ka, Jo Marie, sumuko ka sa pulis. Yan na lang ang natatanging paraan para mapatawad kita. Natigilan si Jo Marie. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan ngunit nakita niyang determinasyon sa mga mata ni Chelsea. Sa wakas, tumango siya. Alam niyang ito lang ang tamang gawin. Sumuko si Jo Marie sa pulis at dinala si Chelsea at ang kanilang anak sa mga otoridad. Sa kabila ng kahihiyan at takot, hinarap ni Jo Marie ang kanyang mga kasalanan at nagdesisyong magbayad para sa kanyang mga nagawa. Habang isinasakay si Jo Marie sa patrol car, hindi niya mapigilang umiyak muli. Chelsea, pangako magbabago ako, gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Tinignan siya ni Chelsea habang ang puso ay puno ng magkahalong emosyon. Sana nga, Jo Marie. Para sa anak natin, sana magawa mo. Habang papalayo ang patrol car, nararamdaman ni Chelsea ang bigat ng mga nangyari. Ngunit sa wakas, malaya na sila ng kanyang anak mula sa madilim na bahagi ng kanilang buhay.
Nang isinuko ni Jo Marie ang kanyang sarili sa mga pulis, agad nilang sinimula ng investigasyon. Laking gulat nila nang matuklasang maraming kaso pala ang nakabinbin laban kay Jo Marie. Sangkot siya sa iba't ibang sindikato at nagbebenta rin ng mga ilegal na droga. Ang kanyang pagkakasangkot sa malalaking krimen ay nagbigay ng malaking alalahanin sa mga otoridad. Hindi makapaniwala ang mga pulis na nagawa pa ring makatakas ng buhay ni Chelsea mula sa mga kamay ni Jo Marie. Sa kanilang pagsusuri natagpuan nila ang maraming ebidensya ng mga ilegal na gawain ni Jo Marie sa kanilang bahay. Ang basement kung saan ikinulong si Chelsea ay naglalaman din ng mga gamit at dokumento na nagpapatunay sa mga krimen ni Jo Marie. Alam mo ma'am, hindi ka panipaniwala na buhay ka pa, sabi ng isang pulis habang kinakausap si Chelsea sa istasyon. Napakadelikado ng kinalagyan mong sitwasyon. Napakaswerte mo at nakaligtas ka. Tumango si Chelsea, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Officer, sa loob ng maraming buwan, akala ko hindi na ako makakalabas ng buhay. Pero para sa anak ko, pinilit kong magpakatatag. Nagpasalamat ang mga pulis sa katapangan ni Chelsea at sinigurado nilang mabibigyan siya ng proteksyon at tulong para makapagsimula muli, habang si Jo Marie naman ay naharap sa mahabang proseso ng paglilitis para sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagdesisyonan ni Chelsea na makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang upang ikwento ang kanyang pinagdaanan. Hindi naging madali para kay Chelsea ang pagbabalik loob sa kanyang pamilya, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito para sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang anak. Mapa, kailangan ko po sana kayong makausap, sabi ni Chelsea. Ang boses ay nanginginig habang hawak-hawak ang kanyang sanggol. Pagdating sa bahay ng kanyang mga magulang, sinalubong siya ng mga ito ng may halong galak at pag-aalala. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Marta, habang si Mang Tonyo naman ay tahimik na nag-aalala. Ano nangyari anak? Bakit bigla ka nagkaganito? Tanong ng Aling Marta, puno ng pag-aalala. Nagsimula si Chelsea sa kanyang kwento. Mula sa mga unang araw ng kanyang pagkakakulong sa basement hanggang sa pagsilang ng kanyang anak. Hindi mapigilan ni Aling Marta at Mang Tonyo ang kanilang mga luha habang pinapakinggan ang bawat salita ni Chelsea. Natatakot po kasi ako. Natatakot akong baka patayin ni Jo Marie ang anak namin, kaya hindi ko sinabing nagdadalang tao ako. Nalaman ko lang na buntis ako noong 3 buwan na akong nakakulong sa basement. Paliwanag ni Chelsea, pilit na pinipigil ang mga luha. Nagulat at nahabag ang kanyang mga magulang sa mga narinig. Anak, patawad kung hindi ka namin naiintindihan noon, sabi ni Mang Tonyo, pinilit na hindi umiyak. Ngayon nandito kami para protektahan ka at ang apo namin. Hindi ka namin pababayaan, hindi na mauulit muli sa iyo to. Niyakap ni Aling Marta si Chelsea at ang kanyang sanggol ng mahigpit. Tama ang tatay mo, Chelsea. Kami na ang bahala sa iyo. Wala nang makakasakit sa iyo mula ngayon. Sa paglipas ng mga araw, naramdaman ni Chelsea ang init ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa at lakas upang magsimula. Ang kanyang mga magulang ay nangakong poprotektahan siya at ang kanyang anak. At sa kanilang piling, unti-unti siyang nakaramdam ng kapayapaan at seguridad. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ng mga doktor na nagkaroon ng sakit sa utak si Jo Marie, isang kondisyon na maaaring nagdulot ng kanyang mga pagbabago sa pag-uugali at mga delusyon. Ang balitang ito ay nagdala ng kaunting linaw sa mga nangyari, ngunit hindi pa rin ito mababago ang mga sakit at sugat na naranasan ni Chelsea. Si Chelsea, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nagdesisyong magsimula ng bagong buhay. Sa tulong ng kanyang mga magulang at mga kaibigan, unti-unti niyang binuo muli ang kanyang sarili at ang kanyang buhay kasama ang kanyang anak. Pinili niyang lumayo sa mga alaala ng mapang-aping si Jo Marie at magsimulang mangarap muli sa kanyang kinabukasan. Nagpatuloy si Chelsea sa pag-aaral at naghanap ng trabaho na makakatulong sa kanya upang mas maging independent. Kumuha na siya ngayon ng master's degree at sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas at tiwala sa sarili. Ang kanyang anak ay naging inspirasyon niya upang magpatuloy at harapin ang mga bagong hamon ng buhay. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, pinili ni Chelsea na magpatawad at maghilom. Bagaman hindi madali, natutunan niyang tanggapin ang mga nangyari at gamitin ito bilang gabay upang mas maging matatag. Ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya ang naging sandigan niya upang muling bumangon at magsimula. Sa wakas, nagkaroon si Chelsea ng panibagong simula.
malayo sa mapang-aping anino ng nakaraan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Patunay na sa kabila ng mga pagsubok at sakit, merong pag-asa at kaligayahan na naghihintay sa bawat taong handang lumaban at magpatuloy.